Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga review natin. Bistado na si Torre, kidnapping ginawa kay former PRRD. Mananagot kayo. Yan mga ka-review natin patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita sa mundo ng social media. At ito nga mga karbi natin, unahin na po natin itong isa pong former Supreme Court Associate Justice nagsalita patungkol po dito sa ginawang pag-aresto kay former President Duterte. Pakinggan po natin to mga kababayan. The warrant of arrest, its validity, and our obligation to honor it continues because of 127. But 59 no longer applies. Is that do you agree with that view? No, my view is that you cannot be selective. If you want to apply the Statute of Rome because you are still obliged, then you apply the whole thing. Yeah. So to me, there is a violation. But as I said, the ICC doesn't care if there's a violation. The warrant of arrest. So yan mga kababayan, maliwanag na maliwanag. Ang sinabi po ng former Supreme Court Associate Justice na si Ascuna, mga kababayan, may na-violate po no, na batas mga kababayan. At sinasabi niya pa na kailangan i-apply ito sa lahat, di ba? Oh, hindi lang sa ating presidente. Bakit yung iba hindi nila kaya? Hindi nila kaya eh. Si former president lang po ang kaya nila. So, ano sa palagay nyo mga kababayan dito sa sinasabi? Ako, I really agree, no? Patungkol po dito sa kanyang sinasabi na mayroon talagang violation na naganap dyan sa pag-aresto or it's not already arrest eh. Sinasabi ng iba, it is already kidnapping mga kaubayan. Diba? Ano po ang inyong opinion dyan? Eto Eto, matalinong tao po itong nagsasalita mga kababayan. Hindi po ito basta-bastang tao lang. Former Supreme Court Associate Justice nagsasabi na may violation sa pag-aresto kay former President Duterte. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto pa. Eto mga kababayan, no? O, kilala nyo itong vlogger na ito pero eto po ang ipo-point out natin dito. Sabi po kasi ng spokesperson ng ICC na si Abdallah, sabi niya po after 6 months, there will be a confirmation of charges to determine whether or not the case should go to a trial. No? Sabi naman po dito ni Attorney Libayan, 6 months nakakulong si former PRRD, no? Tapos saka pa lang malalaman kung magta-trial. So, inisip ko mga karibin natin, ano ba ang pwedeng ma-violate dito? 'Di ba? Within 6 months niyong i-detain si former President Duterte. Nag-research po ako ng mga posible na paglabag nila sa batas. No, yung sinasabing kidnapping, pwede, 'di ba? Or illegal detention. No, ito po mga kababayan ang meaning, no? Ito po, parehas pala yun eh. Yung kidnapping and serious illegal detention. No? Parehas lang pala yan eh. Kaya pala kidnapping talaga eh. No? Yung ginawa nila kay former President Duterte. Ito po, basahin ko po sa inyo. Kidnapping and serious illegal detention. Any private individual
who shall kidnap or detain another or in any other manner deprive him of his liberty shall suffer the penalty of reclusion perpetua to death. Yan na. If the kidnapping or detention shall have lasted more than 5 days. Kita nyo na yan? 5 days lang po ang requirements to consider that it is a serious illegal detention. Eh, si former PRRD, ilang araw na, ilang weeks na yata no, mga kababayan. So, can we consider that it is illegal detention, mga kababayan? I think pasok na pasok no? Kasi hindi sila dumaan sa tamang proseso, no? Hindi nila dinala sa custodial state ng korte ng custodial state. So doon pa lang may paglabag na, mga kababayan. And eto, detention, illegal detention. So balikan po natin ito. Sabi 6 months na i-detain, no? Si former President Duterte habang wala pang confirmation of charges. So, I think it is very clear, no? Dito po sa meaning, ng illegal detention, more than 5 days, mga kababayan, ay makonsider na serious illegal detention. Pero hindi naman tayo eksperto, no? Dito sa mga batas-batas na ito. Pero what I'm trying to point out, may batas po tayo na sumasakop dyan sa pag-detain ng napakahabang panahon, di ba? Yun lang po ang gusto kong i-point out, mga kababayan. So, i-comment nyo na lang po yung inyong opinion about dyan. At eto pa, pakinggan po natin yung talagang pinuno ng pag-aresto dito kay former President Duterte. Para at least, hindi po natin makalimutan kung sino ba talaga ito. Eto, mga kababayan, pakinggan po natin to. Pupersahin na kita pag hindi ka sumunod sa kamusta. Are you really ready to probably carry? Sinimulan ko na Pinusasan ko na si ES Mijaldea Alam nila na seryoso na ako. Inuna ko na si ES Mijaldea, pinusasan ko You place him under Oh yes. handcuff talaga. So alam nila na ganun mangyayari sa susunod. Seryoso na ako. Pinakita ko na talaga na pag hindi nila ginawa ito, iisa ang mangyayari rito. Sasakay ko ang presidente sa eroplano kahit sino pa ang umaraw. Grabe, no? Grabe pong pagkayabang ng taong ito. Okay lang sana, di ba? We don't care as long as you follow the law. Kaso hindi kayo sumusunod sa batas. Di ba? Yun yung nakakainit ng ulo, di ba? Hindi ninyo sinunod yung batas. Yung sinabi nga ni former President Duterte na yung anak niya, yung kanyang abogado, hindi niyo pinapasok. Hindi niyo pinapasok yung anak at magiging abogado niya, di ba? So, what I'm trying to point out kung bakit ko po pinakita ito, mga kababayan, para hindi po natin makalimutan, no? Baka kasi matabunan ng ibang issue, no? Wag po natin lubayan sa General Torre, mga karabin natin. And also, the other important issues like the Vicecam, PhilHealth, no? Wag po natin lubayan yan, mga kababayan. Let's share. Kung makakita po tayo ng mga nagpo-post about Vicecam and PhilHealth and other issues, let's share para malaman nila na mga totoo tao tayo. May pakialam tayo sa ating bansa, di ba? Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi
dito sa kayabangan ni General Torre. Yan ay opinion ko lang yung pagiging mayabang. Hindi ko po sakop ang inyong opinion. Kung sa tingin nyo po ay hindi siya mayabang, ay we respect, no? Ito pa mga ka-review natin. Share din po natin itong si Senator Cynthia Villar. Yan o. Sabi niya po, we don't give our former president to the foreigner. Pero ito lang ang masasabi ko, Senator Cynthia Villar. Bakit wala kayong ginawa nung kasagsagan ng pag-aresto, no, ni General Torre kay former President Duterte? It lasted, no? Ilang oras 'yon, di ba? Matagal 'yon. Hindi ba ninyo nabalitaan as a senator na mayroon ng ganun nangyayari? If you really mean these words, no, na we don't give our former president to the foreigner, sana man lang dalawa kayong Villar dyan sa Senado. You did something, di ba? Pero kung ngayon mo yun sasabihin, nandun na po si former President Duterte sa ICC, I think these words are politically motivated, mga kababayan. Kasi tumatakbo rin yung anak niya for them to get the sympathy, no, from the ordinary Filipino who supports former President Duterte. Ito ang mga salita nila ngayon. Diba? We don't give. Nandun na nga Wala kayong ginawa nung kasagsagan ng pag-arrestong yan. Illegal na pag-arrestong yan. So, well anyway, ano sa palagay nyo mga kaubayan? Do we need to believe Senator Cynthia Villar saying these words sa atin lahat? Well anyway, kung may gagawin kayo ngayon para mapabalik si former President Duterte sa ating bansa, it's good, no? It's good to hear. Pero gawin nyo muna, no? Gawin nyo po muna bago kami magtiwala. Kasi nung kasagsagan ng wala naman kayong ginawa. That's why I concluded, mga kababayan, that these words are politically motivated. No? Ano pong opinion nyo dyan, mga ka-review natin? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Pasadahan din po natin ito. No? Kasi ayaw talaga nitong tumigil Sabi po ni, sino ba ito? Ni kalimutan ko ng pangalan nito. Ortega, yan, si Ortega. Sabi niya po, one House leader reveals more suspected fake recipient of BP Sara's fund. Nako po. Sabi po sa Daily Tribune 9 hours ago, another batch of suspected fake names has been added. Ito nga fake names. Is it verified? No? Has been added to the expanding list. Ba talaga naman? Padami ng padami, no? You know, wag mo kaming gawing bobo. Kung ob-ob ka, Ortega, wag mo kaming idamay. Because we know that confidential fund includes confidential people. Na hindi mo pwedeng i-disclose sa publiko ang mga totoong pangalan nila. Ginagawa mo namang bobo no? O sige. Ilagay kita sa sitwasyon ni BP Sara. Ikaw ang bigyan ko yan ko ngayon ng sabihin natin 1 trillion confidential fund. And you will give it to the agents, no? Na may mga code name. Ngayon, imbestigahan ka namin. Will you disclose your undercover agents to the public? Tanong ko lang sa iyo, Ortega, kung matalino ka i-disclose mo ba ang pangalan
ng mga undercover agent mo? Yun ang tanong eh. Kasi, ewan ko ba, bakit hindi tinatanong ng mga mainstream media itong si Ortega para tumigil na? Ako na lang magtatanong. No? Mr. Representative, Mr. Congressman, no? Do you know what is the meaning of confidential? Di ba? Yan lang eh. Yan lang yung isang tanong na magpapatahimik dito kay Ortega. Sir, alam mo po ba kung ano ang kahulugan ng salitang confidential? Para manahimik na to. Pinahahaba nito ang issue eh. Siguro ko, ito po yung mission niya. No? This is his mission. No? Ewan ko lang kung ano ang kapalit nito. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. Nakakapanggigil. Diba? Ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction to. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sino nga ba ang wala sa tunay nitong kaisipan? Ang taong nagsisinungaling para pagtakpan ang ginawang mali ng pamahalaan o ang taong pilit na binabaluktot ang buong katotohanan. Tila ito ang naging reaksyon ng marami sa ating mga kababayan sa controversial na CIDD Chief General Nicolas Torre III matapos nitong mahuli sa sarili nitong bibig at magisa sa sarili nitong mantika matapos ang di umano illegal na pag-aresto ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tila nga raw namumula at namumungaraw sa kaba ang CIDD Chief General na si Nicolas Torre III nang gisahin ni Senator Alan Peter Cayetano sa naging pagdinig ng Senado tungkol sa aligasyon ng illegal na pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Sa nasabing Senate investigation, tila hindi pinalagpas na Senator Alan Peter Cayetano at tila sinampal ng katotohanan at kahihiyan ang naging di umano'y illegal na pag-aresto ni General Torres sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, mukhang sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang hahatol at mananaig laban sa kasinungalingan. At kahit anong pilit niyong gawin ng mga kasinungalingan ang mga Duterte ay sadyang lalabas at hindi na talaga mapipigilan pa ang katotohanan na siyang mananaig. Senator Alan Peter Cayetano, binasag na ang katahimikan at katotohanan, tila tahasang sinampal inisa-isa ang mga kapalpakan ng gobyerno ngagba at ni General Torres sa isinagawang pagdinig sa Senado tungkol sa aligasyon sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Kahit ano pang kasinungalingan at palusot ang gawin mo. Ito mga kababayan, nakikita niyo po ba yung video, no? Because I think this taking oath, no? Parang parang walang sense. Because they are all lying. Di ba? Nagsisinungaling po sila, mga kababayan. And it is very clear. Pero bakit? Ito ang tanong ko nanumpa po sila na magsasabi ng pawang katotohanan lamang, pero halatang mga nagsisinungaling naman. Bakit ni isa sa kanila walang na-contempt? Yun yung point dito eh. Why do you have to take oath? Pero eto kung mga vloggers lang ito, hindi pa nagsasalita, contempt na. Diba? Hindi pa nagsasalita, contempt ka na. Bakit? Bakit ganito ang nangyayari? Because they are in power? They have the right to lie? May karapatan na ba silang magsinungaling sa atin, mga kababayan? Mismong si Senator Amy Marcos ang nagsasabi, no? Na may something talaga. Hindi nagko-coordinate yung kanilang mga salaysay. So, yun lang gusto kong i-point out dito. Bakit sila hindi na contempt? No? Dahil sila ay nasa kapangyarihan. So, ang batas ba natin ay para lamang
sa mga ordinaryong Pilipino? Hindi ba kasama yung mga untouchable? Yung mga untouchable dyan. No? Yung mga kalaban ni former President Duterte na mga untouchable. Kayo ba ay hindi kasama sa batas na pinaiiral dito sa Pilipinas? Ang labo nyo. No? Ang labo talaga ng batas sa Pilipinas, mga kababayan. Para lang talaga sa mga mahihirap. Pero, pag ikaw naman ay may pera, mayaman, no? Pwede mong paikutin. So anyway, that is only my opinion, no? Kung ano man po ang opinion ninyo, i-comment nyo na lang po sa baba and we respect it, no? So yan, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.